Good afternoon everyone. So just sharing lang po. So it's already 1 o'clock. So I just finished rewiring my what we call it is bonsai microcarpa. Then I will replace that pot. Ito ang ipapalit ko. So we just buy ipalanggana. So bigger than that pot para madako siya yun. Then I have already done or nakatapos na ako ng so the price is so mas cheaper siya. It's only 35 pesos. Then this is the finished product that I done last week. Then I already use yung palanggana pot. Then share ko naman sa inyo yung iba, puntahan natin. So ito yung mga natrabaho ko ng bonsai materials na microcarpa. So hindi ko lang siya linipat ng pot kasi hindi pa man sira yung pot, pero that is a plastic. Yan. So punta pa tayo sa iba. So ito yung isa sa linilipat ko ng pot na microcarpa bonsai materials. Yung ginagamit ko palanggana pa rin. Then and also we have this one is a microcarpa cascade. Kaya lang nabali, sana makarecover ito. May iba pa. So may iba pa kong cascade na microcarpa. So for this weekend is puro microcarpa ang inaayos ko. So balik na tayo doon. So mag-repat na tayo. Bago tayo mag-repat, i-share ko sa inyo. Pababa muna natin ito, planggana natin. I-share ko na sa inyo yung anong proseso ko sa paggawa ng bonsai. So baba muna natin ito. So paggawa ko ng bonsai, ito ang materials ko. So minsan bumibili ako sa mga nursery. So minsan magmamarket ako. So ito is marketed. This is microcarpa. So ito yun. Then kung gusto ko itong i-bentong isa pa sayaw-sayaw, ang gawin ko nito is hindi ko didiligan ng tubig, i-let them dry para hindi mabali kasi sobrang laki na, so mahirapan. So I think for this time is gawin ko itong formal upright kasi wala pa akong formal upright na bonsai material. So ganito yon, ito as marketed from the nursery or from marketing. Then after that, for how many months, so ito na siya, kaya lang namatay itong portion, so sayang. So this is sana yung secondary branch niya or trunk niya. Then namatay man, so maghintay na naman ako kung may sumulpot ba dyan. So ito yun na, tinanggalan ko ng wire, pero it takes, nilubo naman gani din yung wire. So it takes how many years pa ni siya. Yan. Then after that, ito na yung last na muntik. Malapit na matapos this one. Dala pang planggana. So ito na siya. Malapit na matapos because it is last wiring na ni siya. Then after that, tanggalan ko ng wire, then trim na lang, then palakihin itong puno. Kaya linipat ko sa malaki na sudlanan nga nahulog. So ngayon, wala. Ngayon, cut muna tayo na wala akong gunting. So, balik na tayo. Yung gunting ko, gitangag kong iro. Itong pang ano ko yung medyo malakas na gunting. So, since nang lusot ni siya, hirapan tayo dito. Itong pot na ito, ibabalik ko lang sila dito pag lumaki na yung puno kasi itong pot na ito is clay pot. Maganda siya, kaya lang is sobrang nipis. Try natin kung mabunot ba ni.
Lisod man. Makapal kasi itong yung lubot sa kuan part kaya mahirap nag-lock. Ayan, nabuntagot at last. So, kaunti pa yung ano niya. Then, hindi ko lang ito tanggalan ng ugat. Itong microcarpa, hindi katulad yung ibang dali ra kay udagan ang root. So, yan. So, dahil nakahiga ito or slanting ito, i-off center natin. So, hindi bagay yung bilog nga pat na. Kung ang maganda niya is rectangle. So, ganito na ang mangyari sa kanya is off center. Dali lang yung paglilipat. Hirapan tayo dito. Mahirap itong kanan. Di man ko kaliwiti kanan man. So, hindi ko lang ito i-anchor kasi maliit pa man. So, lagyan natin ng kaunting soil sa ilalim. Lala. Tapos, ikot yung kaunti pa yung roots pero yan, nakita nyo naka-off center na siya. So pag ganitong malaki na yung pot, there's a tendency na madali na po din siya mudako. So I just make my video short kasi wala na hapon na tawag ani. So, yung ganitong sitwasyon na gumagamit tayo ng planggana bilang kapalit sa bonsai pot kasi practical, mahal manggod ang kuan kaning bonsai pot lalo na yung mga ceramic in reality. Then, pag dito sa bahay, daming aso. Masagasaan ng aso, there's possibility mabasag, so sayang. So, yung bonsai ko dito, dami-dami ng kaunti. So, I decided to use the pot kasi yung cement pot ko naman is ano din, daghang nga buak kay kuan lagi, mabira og iro. So, ito na siya. Galing dito sa cement pot, napalitan ko na siya ng plastic. So, ang advantage sa plastic is magaan lang siyang buhatin. So, compare dito sa clay pot ko mga around 3 kilos yata. Ditong plastic na raman na siya 1.8 kilo siguro. So, tapos na. So, just sharing lang po about kung paano ako nag-start mag-bonsai hanggang maging ganito. So, itong ginawa ko ngayon is naano siya sa mga 8 years old ito. So, hindi lang siya tambok dahil ang pot nga gigamit nako karimanggong gamay nipis daan ba. Pero gulang na siya kayo. So, tingnan lang natin kung ang mangyari dito after mag-produce na din siya ng dahon, then matanggalan ko na ulit ng wire, then trimming na lang. So, for this afternoon is already 2 o'clock na. Nabutan ako ng 2 o'clock. So, yun lang ang masishare ko. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice afternoon ahead of you. Bye-bye.